Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Pag-usapan natin mga kabunyog itong mga sinasabing mga pagtatangka para hindi po matuloy itong impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. Yun nga, may mga statement si Senator Leila de Lima tungkol nga po dito sa impeachment trial kung saan ito pong si incoming Congressman Leila de Lima ay isa sa magiging prosecutor dyan sa impeachment trial ni Sara. Ito nga pong nangyaring pagkaka-reschedule. Sinasabi, i-reschedule po yung pagbabasa ng impeachment complaint na dapat ay June 2 ay gagawing June 11. Ayun po yan kay Senate President Chis Escudero. So tayo kasi nagbabantay tayo dito mga kabunyog, mga kababayan. At para sa atin, nakikita natin hindi magandang mga senyalis ito. Yung pagre-reschedule ng sinasabing pagbabasa po ng impeachment complaint. Dahil pag nag-resume po yung sesyon ng Senado, ang unang schedule ay sinasabing sa June 2, babasahin na ng mga House Prosecutor yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At sinasabi na ang magiging trial proper nito ay mga June 30 or pagpasok na po ni dating Senador Franklin Drilon na sinasabi niyang sa experience niya, sa tingin ni Franklin Drilon ay hindi daw matutuloy ang impeachment trial dahil wala daw bilang ang mga senador, no? Ngayon, nakakabahala po yan yan, bumalik ang ating signal, ano? Nakakabahala po yan sapagkat, siyempre, nakikita naman natin yung taong bayan naghahangad na makita ano bang katotohanan sa lahat po ng mga naririnig, nakikita natin na mga issue laban po kay Sara Duterte. So talagang para sa atin, ano bang kinatatakot ng kampo ni Sara Duterte na ito'y ituloy? Itong mga kaalyado po ng mga Duterte sa Senado, alam naman natin yan, yan pong si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Amy Marcos, yan nga sila Marcoleta, mga bagong senador yan. At kung sila sasama dyan, sila Camille Villar, sila Alan Cayetano, hindi pa natin talaga alam yung aktual na bilang nila. Ang tanong lang naman po natin, ano ba ang ikatatakot ng mga Duterte o ng mga kaalyado ni Duterte na maituloy na yung impeachment trial? Kung dyan naman po ay ilalabas ang mga ebidensya, ay hayaan natin po na makita yan ng taong bayan at hayaan nating taong bayan ang humusga. Yun po yun mga kabunyog, mga kabayan. Kaya talagang tayo po, anumang pagtatangka na pigilan po ang impeachment trial, baka po maulit yung nangyari nung kay ERAP, no? Yung EDSA 2, kung saan ay talagang nagalit po ang taong bayan. Naalala natin yung impeachment ni ERAP, hindi po pinayagan ng mga nung mga maka-ERAP na senator judges na buksan yung second envelope. Kung saan sinasabi doon ng prosecution, yun ay naglalaman ng ebidensya laban kay ERAP. Yung po'y ebidensya, yung second envelope. So, nung nagbutuan yung Senado, hindi po yun na pinabuksan dahil nalaig yung boto po na hindi buksan yung envelope. At the rest is history, nagkaroon po ng EDSA People Power 2, yung EDSA 2, na naging dahilan po ng pagpapatalsik kay ERAP. So, ang mga ganyang kasaysayan, alam nyo, history repeats itself. Kaya nga, dito po magkakaalaman kung talagang susubukan ng mga senador o magtatangka po sila na yan ay pigilin ang impeachment trial. Kumbaga, busalan kung ano yung mga katotohanan, yung mga ebidensya ay babaliwalain na lang at hindi na lang yung didinggin. Tingin ko po ay magkakasukatan talaga. Kung hanggang saan po ang galit ng mamamayan tungkol po dyan. Kasi po ako, sabi ko nga,
kung mababalitaan natin, the moment na sasabihin ng mga senador na hindi na magkakaroon ng impeachment trial at hindi na yan itutuloy, ako po, sinabi ko na ako mismo, ako po mga kabunyog, mga kababayan, mauna na akong pumunta sa EDSA. At alam ko po maraming susunod. Sapagkat ang gusto natin dito, isa lang ang vice-presidente sa paglilitis ng Senado bilang impeachment court. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, harapin niya ang mga ebidensya, ang mga akusasyon laban sa kanya. Harapin niya ng bumbo. Dapat itong mga Duterte senator, kung talagang malinis ang konsensya ni Sara Duterte, ipaharap nila yan sa impeachment trial. Hindi yung pagtatakpan nila. Dahil hanggat walang paglilinaw dyan, mananatiling malalaking katanungan at question mark po iyang mga akusasyon kay Sara Duterte. Talagang kailangan po ng taong bayan na marinig, makita lahat ng ebidensya tungkol po sa mga kaso ni Sara Duterte, yung mga peking resibo, yung mga testimonya ng mga opisyal ng gobyerno na sinasabing sinuhulan niya, bribery, peking resibo, graft and corruption, yung betrayal of public trust. Yung po mga kabunyog. Kaya talagang tayo, sinasabi natin, anumang pagtatangka na pigilan ng impeachment trial ay makakatikim po ng galit ng mamamayan. At ako nga, binovolunteer ko ang sarili ko, mauna na akong magpunta sa EDSA para ipahayag yung aking galit. Kaya ngayon pa lang po tayo nagbabantay kung may mga ugong-ugong ang mga senador na babrasuhin nila ang impeachment trial. Kung hindi nila itutuloy ay talagang magkakasubukan po talaga. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Tayo naman kung ano yung katotohanan, dun tayo. Dapat, sabi ko nga, ang taong malinis ang konsensya, ang taong malinis ang budhi, walang tinatago, hindi tatakas, walang palusot, kundi haharapin niya ang mga akusasyon laban sa kanya at magsasabi lamang siya ng pawang katotohanan. Di ba kung wala kang kasalanan, ang isang taong walang kasalanan, ang sandata niyan ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yun ang tao na malinis ang konsensya. Pero kung guilty, kung alam ni Sara Duterte, ginawa niya ang mga katarantaduhan na yan, yung paglulustay sa pera ng bayan, sa confidential fund, panunuhol sa mga opisyal ng gobyerno, in particular diyan sa DepEd, kung yan ginawa niya, hindi niya maitatago ang katotohanan. Hindi po yan maitatago. No amount of propaganda ang makakapagtago ng katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay lilitaw at lilitaw. 'Di ba? Kaya tayo sa bunyog, tayo talagang matapang na nagbabantay sa mga kaganapan sa impeachment trial, at hindi nga po tayo makapapayag na basta na lamang babaliwalain ng mga senador itong mga akusasyon laban kay Sara Duterte, sapagkat naghihintay po ang taong bayan ng kasagutan. Ganun po yan, sapagkat itong impeachment trial ay malaki po ang epekto nito sa 2028 presidential election. At alam naman natin, ang mga Duterte gusto nilang makabalik sa kapangyarihan sa pamamagitan ni Sara Duterte. Dahil kung matutuloy ang impeachment trial, mabubulatlat ang mga ebidensya, makikita ng taong bayan yan, mahihirapan ang mga senador, kahit yung mga maka-Duterte, na pagtakpan kung ano yung katotohanan, dahil magagalit ang tao. Ibang bagay po kasi yan, pag umusad ang impeachment trial at makita ng tao yung ebidensya, ma-expose si Sara Duterte, yung mga bank account niya, makita yan. At yung mga testimonya ng mga bank manager, ng mga opisyal ng gobyerno, pag narinig po ng taong bayan yan, kahit ang mga senador na maka-Duterte, mag-iisip-isip sila talaga,
kung talagang kakampihan nila si Sara Duterte. Again, ito po ay usapin ng ebidensya. Hindi lamang simpleng pagbibintang o politika, kung hindi kung ano yung katotohanan. Sapagkat talagang hindi po pwede po na hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ang mamamayan po naghihintay. So yan lang po ang ating vlog, mga kabunyog, mga kabayan. Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.